ba na dekada 70 pa, meron ang inilatag na plano para masolusyonan ang pagbaha sa Kamaynilaan. Pero naudlot ito at tila nabauna sa limot. Ayon sa mga eksperto, ang kailangan daw ngayon ng buong Metro Manila ay isang master plan na susundin ng lahat ng lokal na pamahalaan. Nakatutok si Cara David. Panahon pa ng ating mga lolo't lola, binabaha na rin pala ang Maynila. Dahil likas na mababa, ang Metro Manila ang nagiging catch basin ng tubig ulan galing sa mga bundok tulad ng Sierra Madre. Nung marami pang puno sa Sierra Madre, nasisipsip pa ng mga puno ang tubig ulan. Pero nang makalbo ang kabundukan, naging natural catch basin ang mga syudad. Yung pinanggagalingan ng tubig, yung watershed natin sa Sierra Madre, dapat i-reforest. Kailangan gawin. Kung hindi, guguhot at babagsak yung tubig galing sa taas. Noong 1976, isang flood control plan ang ginawa ng Metro Manila Authority. Ang plano, magtayo ng floodway sa Manggahan at Parañaque para ang tubig mula sa Sierra Madre hindi maiipon sa Marikina at Rizal. Dadaloy ito patungong Manggahan Floodway at didiretso sa Laguna de Bay na magsisilbing detention basin o pansamantalang catch basin. Pagkatapos, padadaluyin ng tubig sa Parañaque Spillway sa katatapon sa Manila Bay. Sa kasamaang palad, hindi na itayo ang Parañaque Spillway, kaya ang tubig na naiipon sa lawa ng Laguna walang malabasan. Nagre-resulta tuloy ito sa pag-apaw ng mga waterway sa Metro Manila at matinding pagbabaha. Idagdag pa ang problema ng informal settlers na nagbabara sa mga daluyan ng tubig. In the last 50 years, nawalan tayo ng about 20 kilometers of esteros and canals. Dahil sa filling up, dahil sa reclamation, dahil sa natatabunan ng mga gusali at bigla na lang may titulo yung lupa. Sa dami ng mga bahay at establishmento sa Parañaque, tila imposible nang magtayo ngayon ng Parañaque Spillway. Pero ang prinsipyo ng paggamit ng detention ponds, maaari pa ring magamit panlaban sa baha. Tulad ng ginawa sa Bonifacio Global City sa Taguig na hanggang ngayon flood-free. Andito ako ngayon sa Burgos Circle, isa sa mga kilalang atraksyon dito sa Bonifacio Global City. Lingid sa kaalaman ng marami, itong Burgos Circle ang dahilan kung bakit hindi nagbabaha sa buong BGC. Dahil itong paligid nitong circle na ito, meron ditong nakabaon na isang 4-story detention tank. Ibig sabihin, kapag umuulan dito, imbis na nagsispill over doon sa kalsada yung tubig ulan, lahat ng drainage system nila, lahat ng mga kanal nila, dumediretso sa isang detention tank dito sa ilalim ng Burgos Circle. 4-story ang lalim nito at kaya nitong mag-store ng hanggang 22 million liters of water. Kung nakikita ninyo yung mga tubo na yan na nandyan sa may gilid, yan naman yung mga submersible pump na nandyan sa loob ng detention tank na yan para kapag napuno na ito ng tubig, sisipsipin yung tubig at dadalhin hanggang sa Manila Bay. Ang 22 milyong litro ng tubig katumbas ng mahigit 8 Olympic-sized swimming pool. Papunta ito sa isang creek, sa isang barangay sa Makati. So, hinuhold muna nito yung tubig at dahan-dahan itong inalalabas para hindi naman magbaha dun sa mga kapitbahay namin. 65 million pesos ang ginastos ng BGC sa pagpapatayo ng detention tank. Kasama si DPWH Secretary Rogelio Singson sa mga gumawa ng orihinal na plano ng BGC. Balak ngayon ng DPWH magtayo rin ng detention tank sa University of Santo Tomas para maibsan ang baha sa Espanya. Mahalaga ang urban planning sa megacities tulad ng Metro Manila. Ganito ang ginawa ng Singapore kung saan lahat ng kalsada gumamit ng perforated paving blocks na sumisipsip ng tubig. May halaman din sa tabi ng kanal na sisipsip ng tubig bago dumaloy sa drainage. Tulad sa Singapore, ganito na rin ang ginawa sa East Avenue sa Quezon City. Ito kunyari ay ulan. Kapag binuhos ko siya dito sa semento, mananatili lang yung tubig doon, hindi siya sisipsipin ng lupa. Pero kapag ang ginamit mo perforated blocks na merong mga butas-butas sa gitna ng mismong brick, kapag bumuhos ang ulan, i-absorb niya kaagad yung tubig at hindi magbabaha sa kalsada. Ayon kay Alcazaren, imposibleng masolusyonan ang problema sa pagbabaha kung magkakanya-kanya ang mga local government sa Metro Manila. Dapat magkaroon ng master plan na susundin ng lahat, ilang bahay at syudad man ang masagasaan. You cannot make an ordinance to stop floods.
they will flow down to the lowest level. And that's Metro Manila. And that's Metro Manila. Ang solution ay radical. A physical, radical solution. That means finding, maghanap tayo ng outlet to replace the lost Parañaque spillway. Cara David, nakatutok, 24 oras.